Mga ka-welcome, ito ang lalagyan natin mamaya ng isda galing sa Bureau of Fisheries. Dito natin ilalagay yung tilapia na pula. Yan, punuin natin ito ng tubig mamaya. 350 pieces. Dito natin ilalagay sa lugar na to. Yan, so maya-maya paparating na yon. Mga ka-welcome, malapit na tayo sa Bureau of Fisheries Aquatic Fish Sources. So dito natin kukunin yung mga isda, mga maliliit na isda. Mga ka-welcome, okay, dito na natin sa Bureau of Aquatic Resources. Nagkamali kami kanina, akala namin nandun sa pipat pa pala nila dito. Kukunin na natin sila. Dito natin kukunin ng isda sa aquaponic. Ipapark natin ang sasakyan dito sa basketball court. Pinapasok tayo dito sa compound na ito. Ito. Yan, ito yung basketball court. Medyo busy place pala, no? Daming nagpapa-car wash. Nagpapa-car wash ba? O, tingnan mo doon, Kami, hindi po kami magbibigay. bibigay. Pero pwede kayo tumulong kapag, kapag yung private? technical aspect po. Ah, Training, gusto niyo sa training, pwede naman po. Training lang. Nire-request niyo po. Pero hindi ibig sabihin na, na bibigay kayo ng isda. Depende na naman po sa usapan kung kung pwede naman din po magbigay. Pero konti lang. Okay lang. Ito po yung aquaponics. Ayan. Ito po yung aquaponics natin, no? Dito sa gitna ng Manila, meron tayong ganitong klaseng hatchery ba ang tawag dito? Ito po ay circle of life. Hindi lang po siya functional ngayon. Ito po yung dito po kinukulture yung kangkong. Tapos doon po sa isda. Dito po sa kabilang isda. Wala po. Sir, Lang po yan. pag sinabi mong kangkong, anong ibig sabihin nun? Malayo sa isda yun, Ano po yung nutrients na galing doon. Pinapapunta po dito para po mabilis mabuhay yung mga... Sandali, yung dumi ba sinasabi mo? Yan po sir. Yung dumi nila, pinipilter mapunta dito. Ito yung tataniman ngayon ng Ng mga kangkong, upland kangkong. aquaculture. Ito po ang tawag po dito ay circle of life. Okay. Ito po yung isa Paano natin masisip-sip ang dumi nito? Paano mo masasabi yung dumi lang ang papunta dito? Sir, may kami dito, may circulation. Umiikot po siya. Then sa gitna may butas. Doon po sa gitna, doon po na pag po siya umiikot, doon po naiipon ng Ang dumi. ang dumi. Then itong tubong ito, papasok po yun dito. Tinatapon niya dito. Okay. Kasi po ito, ang ikot po ng tubig niya ay pabilog. Is that possible na mapasok yung isda doon sa boot? Wala po. Masipsip? Mayroon siyang harang doon? Meron po siyang tag dito, parang wire na bakod. Okay, dumi ito yung sisip-sip ng dumi? Itong sisip-sip ng dumi, ito. Ito po niya mapunta dito. So ito madumi na tong lumalabas dito. Tapos dito din po. Yan, dito na. Ano naman yung maliit? Ba't nagkaroon ng maliit? Anong po maliit? Sir? Ito. Itong maliit. Ito po yung pag overflow na yung tubig dito. Pang overflow lang ito. Kasi may binimaintain pong high level. Okay. Ito, ano to? Ito po ay source po ng hangin. Para po umikot yung tubig. Ang nagpapaikot sa tubig, hangin lang? Paano ka magbibigay ng hangin dyan? Sorry, may time ka ba? Okay lang po. Meron po kaming pump. Yung pump niya siya lang yung magbibigay ng hangin? Yes, sir. Submersible. Diyan, hangin lang ang pumapasok dito? Tubig po ang umakyat dito. So, pag po dito, inikot, pagbagsak,
Yung pong bagsak ng tubig, yun po yung disturbance, gaya nito, yun po yung hangin. Para sipsipin niya yung dumi. No, sir, yun po ay yung kailangan po ng isda. Kailangan yun lang oxygen. Ah, ang purpose nito para buhayin yung isda. Yes, sir. Tapos, double purpose. Yung isa, para po mag-circulate yung tubig, umikot. Then, yung waste natin, Makukuha siya. na, pumunta dito. Pero sir, always malabo oh. Nakapag-create ako ng isang bagay, hindi ganyang kalabo din. Ano sir ito? Tawag dito, kaya tumalabo. Hindi na kasi ito functional. Alin dyan? Itong dalawang ito. I-renovate ko kasi ito. Although Ah. may isda pa siya. Possible na luminaw siya? Malinaw talaga sir kung ganyan sir siya. Ang alam ko ang ibinibigay sa amin ay pula. Pasensya na, parang Yes, sir, itim. may pula kami kaso konti lang to. So, paano yung pwede magsama yung pula sa itim? Pwede sir, pareho naman sa tilapia. Pero kung sakali na magsama siya ang anak niya, batik-batik. Hindi, pero ihiwalay namin literan. Kaya lang, ang pagdating kasi doon sa isang lugar ko muna ilalagay, tapos ihiwalay. Ah, malalaki na ba to? Malaki to sir. Alo? Sige lang, kung gumagano Pero na. sir, hindi to bibigay sa inyo. Ah, that's good. Ay, yung maliliit lang. Ayo, tama. Kasi maliit yung lalagyan namin doon, hindi pa namin tapos namin ilagay kaagad baka masira yung yung isda, di ba? Baka tumatayo ba yung dito, itong mga na to, itong mga kangkong tumatayo siya or Gapang lang sir. gapang lang? Oo. Hindi siya napapatayo? Pero ano siya, tawag dito, tumatayo naman siya hanggang ganito lang sir. Hmm. Pero ang tumatayo talaga namin, ito yung sa kabila, yun malalaki. Anyway, anong purpose mo ng kangkong? Ano po siya, pang ano? Pagkain ng isda? No sir, pang benta. Ah, kaya siya? Yes sir. Oo, okay. Kangkong lang ba? Wala ka nang ibang pwedeng ilagay? Kangkong lang po yung ano namin dito, yung nasubukan pa. So far mga ano pa yung pwede mong sa amin? Yung ano sir, yung lettuce. Okay, yung litos, alam naman na yun, known naman na siya. Kaya ba yung pichay? Parang hindi sir, kasi Water lang yung pang water. So pag kangkong sa kalitos lang yung sa ngayon lang muna. yes sir. Ito sir, ito yung large scale aquaponics. Ito po yung fiberglass. Ang ano nito, ang purpose ay isda po at saka gulay. Recirculating. Para rin po siyang gaya ng aquaponics. Yung nutrients, yung mga waste material na galing sa baga, sinisipin po nito sa taas. Tapos may mga halaman po. Doon po pumapasok yung mga waste material na nagiging fertilizer sa nung unang cycle namin, tinanong namin lettuce. Ngayon, nag-try naman kami ng upland kangkong. Vince, ilan lang kasya dito? Dito po, ang kasya po rito 700. So 700 niya, pag lumaki siya, paano? Ihiwalay na? Ano po, pag po malaki na siya, mga 5 months, pwede siyang i-harvest. Kaya mag-harvest dito? Ng 700? Mortality niya ay 20%. Vince, Survival niya eh, 80. Ay, meron talaga na. Baka sa sobrang liit, Vince, feelings ko sa 700, napakakawawa naman yung isda. No, sir, kasi mayroon naman tayong aeration. Ano yan? Yung supply ng hangin, tapos may feeding tayo. Pero sana sa akin, baka ano lang yan? 200 lang, Vince. Pero kami po intensive culture po kasi kami. So ipinapakita nyo lang na kaya. Pero sa totoo lang, hindi dapat ganon. Kung walang feeding sir, walang feeding, walang aeration, baka 100 nga lang po sir. Okay, Ito talaga namin yung design namin. medyo mas mura-mura. Oo, kasi canvas lang to sir. GI type. Tapos itong mga bakal, tapos itong hydroflat. Tapos drum lang. Hindi pa ako tapos sa Hydroplus, Vince, ha? Bigyan pa ako ng time, ha? Huwag kang magmadali. Sayang yung Vince, ito magkano presyo nito, for example? 65,110 sir, kasama yung solar. Solar. Wow. Ang solar po sir ay yung solar lang 30,000. So ito lalabas lang itong 35,000. Kasama na itong mga lalagyan dito, Kasama Vince? sir itong hydroflat, Okay. uling canvas. Gaano kalaki yung pump natin dito? Ang pump natin dito sir ay isang 12 HF hyperflow at saka isang 17.
Yung pong 17, siya yung nagsisip-sip ng tubig para po tumaas. Mas malakas po kasi yun. Pagtataas ng tubig. Na yung Supply this one. Tapos ito sir, ay yung nutrients dito, na binabugar na nilalabas din ng halaman. Dito naman namin pinipilter. Yung mga waste na nagaling pa dito, yung waste sa baba na tumaas. Yan, ito weekly po yung pinapalitan. Weekly nililinis. Pwedeng punuin to natin ng filter beans. Pwede, Parang sir. nakukulangan ako sa filter natin ah. At saka ano sir, may nakalagay kami dyan porous. Ano yung porous beans? Yung para pong bato-bato, yung lava rock. Ah, lava rock lang yon, hindi yon chemicals. Lava rock. Sa lava rock, saan naman tayo makakahingi nun, Vince? Ayoko namang hingi, sabi mo. Pero hingi naman eh. Pangit naman. Binibili po namin yung lava rock sa sa Cartimar lang. Ay, paano kung meron kami makukunan nun? Okay lang naman po. Pwede kong yun, i-supply sa'yo? yung lava rock. Vince, ano sa bundok? Alam ko eh. Hindi ko po masagot yung kasi kami po nagpa-purchase lang. Eh, joke lang, Vince. Akala nang dininegosyo na naman, no? Eh, tulong ang kailangan namin, tapos dininegosyo namin yung beaver eh. Vince, ano naman nakalagay dito? Ano po? Tawag dito. Boy, anong composition ng ating lupa? Anong composition? Coco choir at Ano lang, tsaka yan. Lupa. Ano Low side. Coco. Coconut. Wire. Yung- Grinded nyo. blinded. Yes. Pwede ko bang hindi grind? Mukhang ano, lalabas yung dumi niya kapag naka-grind. Possible din. Anyway, bahala na ako. Meron naman akong idea eh. Sana tingnan mo rin yung ano ko. Pag Ano namin sa barangay San Antonio? Sir, bago kami magbigay ng isda, pasyalan muna namin yung area niyo. Pero wag kang mag-alala. Medyo kahit papano may alam naman na kami eh. Pero wala kami kasi sir, sasakyan kaya. Hindi. Papuntahin ko na doon kapag naka-prepare na kami para meron ka namang ma-report. Sir, gaano kataas yung inyong yung inyong Marami kasi kaming ilalagyan doon. Yung lahat ng CR, itatakpan namin mga... Sabi may pinadala kaming pictures. Aside from that, yung mga CR palalagyan pa namin. I-cover namin yung kasisirang lugar yun eh. Kaya yung 350 na sinasabi mo, wag kang mag-worry. Kaya namin i-handle. Yung kasi sinabi mo dito, 700. Napakaliit nito ako. Hindi ko pwedeng lagyan ng 700 dito. Kawawa naman yung isda. 1,000 nga kami din sa Kami naman lovable person naman na hindi pwedeng i-stress yung mga isda ng ganun lang. Maliit ito para feelings ko ha. Kawawa naman. Tapos ang replacement namin ng tubig dito sa 50. Nire-replace din pala. Gaano kababa mong kapag ni-replace mo yung water? Gaano kababa yung 3/4 po yung natitira. 1/4 po yung natitira kasi ang tubig po sa Manila ay chlorinized. Kaya at least hindi siya 100% chlorine ang makukuha ng isda. Kaya may namatay na fingerling, oh. Sandali. Ipapasok mo dyan ng may chlorine? Yes sir, kasi partial yung aming partial yung pagpapataas ng tubig. Kasi po nag-oxidize naman yung chlorine. Ay, anyway, mukhang hindi yun ang practice namin. Okay lang ba yun? Okay lang sir kasi yun ay based on our experience na sir. Kinikip muna namin ng 1 day. Kasi sir dito sa Maynila wala naman kami imbakan ng tubig. Oo, pero pwede pala yun. Pwede siya sir, wag mo lang totally drain, then 100% na galing sa tap water ang ilalagay mo kasi chlorinized po talaga. Don't you think na hindi masisira yung mata niya? Hindi naman sir. Sa experience nyo ha? Oho. Anyway, mukhang takot kami doon. Baka kayo, Sir, kung ano yung practice nyo, kung alam yung best. mukhang sa inyo, expert kayo kaya ginagawa nyo yun. Pero sa, I don't know, mukhang kinakabahan ako biglang magbaliktaran yung isda. Wala pa sabi mo ngayon, di ba? Wala pa ngayon. For example, kung available. Pwede na kayo mag-request sir, tapos para by next year, yung budget. Ayan. Ito si Vince, oh. Akala ko kasi matanda na eh. Mukhang wala pa naman yata ang asawa ito. So, sino yung gustong mag-ano? Single pa daw. So, ang tawag nito sa lugar na to ay Circle of Technology. Yan. Na kung saan makikita natin ang isdaan ito. At nandito sa kabila yung mga dumi
at kung saan makikita natin na nabuhay ang maraming kangkong nanggaling dito. Yung mine natin ganito kaysa kung ano-anong mga bisyo at hindi magagandang gawain yung ginagawa natin, mas mabuting meron tayong pagtutuunan ng pansin, no? At nang dahil doon, may iwasan natin yung mga bisyo at kung ano pang mga umikot sa mind natin. Ito, isa sa napakagandang bagay na pwede natin pagtuunan ng pansin. Backyard lang ito pwede na kasi pwede naman natin palitin. Kaya kung titingnan mo dito, yan pwede tayong mag-create ng ganito. Kahit ganito lang yung backyard. Ito, napakaliit lang siya. Yun. Kaya pwede natin may ilagay sa backyard natin. And then ngayon, ito yung fingerlings na ibibigay sa atin. Para sa iyong backyard. Hindi, sa barangay Para sa barangay. Antonio. Barangay San Antonio. Wow, swerte. Ang swerte ng Barangay San Antonio. In support of our barangay captain, no? Amazing. Si barangay captain. Amazing barangay captain. Blessing. Ang butihing kapitan ng barangay San Antonio. Kaya Pasig. nandito ako ngayon na yung baseball ate? Pataba po. Anong mangyayari doon? Ano po yun? Taratmis. Wala pong bali. Wala. Kung papaanakin naman namin yan, mga ilang months yan, Vince? Ay, binibilang mo, sorry. Sige, mamaya na lang. Pero ito, pag ganito, pinatapon na namin. Ano ang tawag yan? May deform po kasi, deformities kasi once na nag-mature to, pwede pa siyang makaproduce ng Makahawa. ganito. Makahawa. Hindi sir, halimbawa, babae ito, tapos nabuntis, may possibility sir na ganito yung mga anak niya. Ay, ganyan din. O hindi naman po ito nabibenta sa palengke pagka may mga deform. Kawawa naman. Wala ba tayong kaso niyan, Vince? Wala naman. Wala naman. Vince, o paano kung magpaparoon kami ng baby din? Ano ba yun sa'yo? Kailangan ba namin nun o hindi naman? Sir, pag may malaki kayong malaking paglalagyan, pwede naman kayo sir Mga ilang months yun? Sir, usually kasi 3 months pa lang, naglalandi na yung isda. O paano yun kung biglang mga anak yun? Pwede naman sir, yan ay tag dito. Na pwede naman siyang kasama ng mga malalaki pero inihiwalay na yung pagkain. Sabi, kinakain daw yun? Nakakain? So, hiwalay na lang? Okay. So, pwede na naming ihiwalay yung mga feelings namin, mga anak? Pag kayo sir na maliliit, pwede niya siyang segregate. Okay. Sir, ano to sir? Coconut dust ito? Coconut sir, di ba? Coconut? Di ba niyog ito? Ano po? Niyog. Niyog na giniling. Hindi po, complete po yan. At- Soil na complete na. Pero wala namang hinaluan to ng abono or chemicals. Wala po. Wala po, natural po yan. Nandito na yung kangkong? Yes sir, meron na po yan. Yung buto lang siya? Yes sir. Mga 3 days sir, ang gusto mo na yan sir. Ito naman ito, nakakarawan sir. Okay. Sa fisheries din ba kayo? Kung sa fisheries kayo, sino ang gumawa ng soil nyo? Kasi sa soil naman to. Sa inyo kayo pa rin? Di ba fisheries kayo pero siyempre nag-mix kayo ng soil. Ang soil ba hindi kayo ang nag-mix o iba naman? Ha? Binibili nyo, hindi talaga nanggaling sa ano? Okay. Thank you very much. So ito na yung binigay sa atin ng BIPAR. Natutuwa kami kasi napaka-supportive ng BIPAR. Kung ma-distribute natin ito ng maayos sa buong Pilipinas, talagang buhay na buhay ang Pilipino. Basta bro, expect ka, papasyal ka.
sige sir, chat na lang, text na lang. Okay, sige, thank you, thank you. Thank you din po. Bro, ikaw din, tingnan. Pangalan mo, bro? Salamat mo na ang pangalan, no?